Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong isang litrato dumaan sa aking wall. Pinost ng, kalimutan ko na yung nag-post. Sabi niya, "Good morning everyone." Tapos ito ang kanyang pambungad sa morning. Sino? Kilala niyo ba ito? Ano daw ito? BFF daw ni BP Sara. Parang namumukhaan ko kailang I'm not sure kung sino ba kamukha niya. Ano kayang iniisip niya, no? At ano ang background, paano ko nakuha ang picture nito at parang ano ito? Galit? Galit o hindi ko may describe ang mukha na ito. Ulitin ko, BFF daw ni BP Sara. Kaya lang tingin ko parang punong-puno ng problema. At kung i-compare ko siya sa mukha ni BP Sara, si BP Sara, punong-puno rin ng problema, kailang napakaaliwalas ang kanyang mukha. May nakita kong post ni Attorney Rowena Guanzon. Kinumpare niya ang mukha ni PBBM, lalo na nung bagong lumabas yung sakit niya, yung nangangayayat siya at saka kumukulubot dito niya. Tapos picture din ni BP Sara, buti pa itong aling ito. Sa dami ng problema, sabi niya, parang hindi niya iniinda ang problema, napaka-aliwalas ang mukha. Ganon ang post ni Attorney Rowena Guanzon comparing mukha ni PBBM at mukha ni BP Sara. At ako, makarelate din ako there was a point in my life noong 2004 to 2005. Yun yung pinaka-challenging part sa military career ko. Naging battalion commander ako ng isang infantry battalion na assigned sa Agusan Sur. Ang daming malakas ang kalaban, ang daming yung mga tauhan ko, nanganganib ang buhay. So, that was the time na yung stress sa trabaho, grabe. I have spent many sleepless nights at pansin ko, ang pinakamatandang mukha ko yung battalion commander ako dahil ang daming kulubot dito ko tapos malalim yung mata. Kaya malayong-malayo ang mukha ko ngayon kaysa noon. Kaya marami ang nagtataka pag makita nila ako ngayon, yung those who saw me 10 years ago, o 11, 15 years ago, nung nasa serbisyo pa ako na, "Sir, bakit? Anong nangyari sa'yo? Parang hindi ka naman tumatanda. Mas bumata ka pa na." Okay, so, ano ang kaibahan? Bakit bumata ako ngayon? Nasa ano yan eh? Mind control at saka paano yung stress. Kasi noon, yung stress ko sa trabaho, the whole night iniisip ko yung problema. Kaya hindi ako makatulog-tulog. Ngayon, pag may problema ako, ito yung natutunan ko sa buhay, gusto kong i-share, yung stress management. Mayroon akong acronym, PRAY. Pagdating ng problema, kasi hindi natin maiwasan, halos everyday may problema. Problema sa personal na buhay, pamilya, sa community, sa trabaho. Pag may problema na, pause. Huwag kang mataranta. Kasi nung una, mataranta na ako. Ngayon, pause. Pagdating ng problema, pause lang muna. Relax. Ganyan. Kape. Relax lang. And then R, reflect. Reflect. Magnilay-nilay. Tanong, bakit nangyari ito? At ang tanong ko ngayon is, Lord, what is your purpose? Why you allowed this thing to happen? And then, ang sagot palagi, pag may problema, bumabalik yung
favorite verse ko is Romans 8:28. In all things, God works together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Sa infinite wisdom ng Diyos, tayong mga tao, lalo na kung may relasyon na tayo sa Kanya, yung naging anak na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. John 1:12, ano sabi doon? Sa lahat ng naniwala at tumanggap kay Jesus as their personal Lord and Savior, He gave them the power to become children of God. So, anak na ako ng Diyos ngayon dahil nag-ABC ako. Ano yung ABC? Yun po yung gospel. O ngayon, Friday, Holy Week. Bakit kailangan pang mamatay ang Panginoong Hesus sa krus? That is for us, para bayaran ang ating kasalanan. Kaya gawin lang natin para maging anak tayo ng Diyos. A, B, C. A, accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng inyong kasalanan. And C, commit. Surrender your lives to the Lordship of Jesus Christ. Yan. So ngayon, dahil sinorender ko na itong buhay kong ito sa Panginoon, bahala na siya. Pag nagkaroon ako ng problema, pause. And then, reflect. Ang tanong ko lang is, hindi na ako nagtatanong ng why. Kasi karamihan sa tanong, bakit? Bakit ganito ang nangyari? Hindi na yung why. Ang akin is, what? Wow, Lord, what is your purpose? Why you allowed this thing to happen? Yun ang nire-reflect ko. Show me your purpose, Lord, and I'm willing to obey it. Yan. Yung reflection. And then A, accept. Tanggapin yung nangyari. And then Y, yield, surrender that problem to God. Ganon po ang ginagawa ko ngayon. Kaya, maaliwalas ang aking mukha. And I believe, si BP Sara, ganyan din siya dahil nakita ko kay BP Sara, hindi naman siya religyosa. Kaya lang malalim ang paniniwala niya sa Diyos. Kaya kahit sanda makmak ang problemang dumarating sa buhay niya, lalo na sa political career, maaliwalas pa rin ang mukha. Itong kanyang BFF, bakit ganyan ang mukha ng kanyang BFF? Ano kayang iniisip nito? Sana magkaroon din siya ng peace of mind katulad ni BP Sara, katulad sa akin. Sana ganon din kayo, magkaroon kayo ng peace of mind. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among gihatagan o gero. So mag-atop na ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-aatupan sa natagaan na mo og gero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gyud kaayo, gamay gyud kaayo. Og dito sa silong ang loto. Og karon tungod sa kagamay sa ilang balay, mo ni ang ilang kusina. So mga buslot na gyud ang yero ipang sumpay-sumpay lang kani ng mga yero. Ilang ani. So gamay gyud kaayo. Tungod sa kagamay sa ilang balay, diri na sila sa naog magluto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan.
Og karon naman na gyud ang pag-atop ang among gihatag nga yero. So di na gyud sila mo. Salamat sa Ginoo sa pag-atop namo sa tabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat ka.